So ito po ay nagbibigay sa atin, no, ng encouragement para matutuhan natin kung paano tayo magtitiis sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kung paano po tayo makakatagal, no? Makakapagtiyaga sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sapagkat ito po lingkod ng Diyos na ito ay pinagdaanan niya ang lahat ng kahirapan sa kanyang buhay. Pero hindi siya sumuko. Amen? Meron ba sumusuko sa atin? Wala, di ba? Meron ba sumusuko sa atin sa paglilingkod sa Panginoon? So ito pong tao ito, hindi siya sumuko. Kahit ano po ang ginawa ni Satan sa kanyang buhay, hindi siya sumuko. No? Na siya po ay ipinaglaban niya po, no, yung kanyang pananampalataya sa Diyos at ipinaglaban niya ang kanyang obligasyon sa Diyos at ang kanyang tungkulin sa Diyos. Pinaglaban po niya. Kahit naging basura po ang kanyang katawan, naging nagkasugat-sugat, naging mabaho ang kanyang katawang lupa, no? Pero hindi siya sumuko na maglingkod sa ating Panginoon. Sana po, ito po ay isang aral para sa atin na nagbibigay sa atin ng encouragement kung paano po tayo makapagpatuloy sa ating Panginoon na maglingkod at magtiyaga. No? So, pwede po natin basahin, ano? Yung title. Ayan, yung title. Ito po yung title. Basahin ko muna yung title niya. Nalipol ang mga anak ni Job at naubos ang kanyang kayamanan. Matindi, di ba? Lahat po ng anak ni Job, pati asawa, nilipol ni Satanas. At lahat ng kanyang ari-arian, nilipol ni Satanas. Pero ang pangako po ng Diyos na sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon, kapag may nawala, may kapalit. Oh. So ito pong nawalang ito na kayamanan ni Job at kanyang mga pamilya, pinalitan po yan ng Panginoon. Kahit dumanas siya ng kahirapan, kahit ano man ang kanyang naranasan sa kanyang buhay, pinagsugat-sugat ang kanyang katawan, no? Pinagsugat-sugat ang kanyang katawan, naging basura, para na siyang basura, no? Sa kanyang kalagayan bilang tao. Bumao ang mga sugat, no? Naging amoy basura na po siya. Pero hindi siya sumuko kay Lord. Ito po yung nakita ko rito. Hindi siya sumuko kay Lord. Nagpatuloy pa rin siya. Ubos ang kayamanan, ubos ang pamilya, nagpatuloy siya sa Panginoon. Hindi siya sumuko. Kaya ang nasasabi ko po sa inyo ngayon, ito po ay nagbibigay sa atin ng encouragement. Pinalalakas tayo, no? Ang mensahe ito, pinalalakas po ang bawat isa sa atin para walang susuko sa atin. Walang tatalikod sa Panginoon sa atin. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Umpisahan po natin yung teksto natin. Ito po, umpisahan po natin sa verse 13, no? Chapter 1, verse 13 hanggang 15. Ganito po ang sinasabi. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin pinang-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabyeho, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. No? Verse 16, hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita ng may dumating na namang isa. Sinabi naman nito kay Job,
tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Last verse. Hindi pa ito agos tapos magsalita na may isa na namang dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeo, kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. So yun po yung ginawa ni Satanas kay Job. No? Nung panahon po yun, si Job ay pinakamayaman sa lahat. Dahil sa panahon po yun, si Job lang ang may takot sa Diyos. At si Job lamang ang naglilingkod sa Diyos nung panahon na yun. Kaya ang lahat ng kayamanan ay pinagpala siya ng Diyos. Pinagpala si Job po. Ay binigyan ng maraming kamelyo, maraming baka, lahat po ng mga kayamanan ay ibinigay po kay Job ng ating Panginoon. Dahil siya po ay may takot sa Diyos, siya po ay sumusunod sa Diyos, kaya ang ginawa po ng Diyos sa kanya ay pinagpala. At ang kanyang mga anak ay naging mayaman din. Ang mga anak. Ang kanyang mga anak po ay hindi nagtatrabaho. Ang ginagawa, puro nagiinuman lang. Nagsasaya. Amen? Nagsasaya lang po ang kanyang mga anak. Nagiinuman lang ang kanyang mga anak. Dahil marami po siyang katulong na nag-aalaga ng mga tupa, mga kambing, mga baka, mga asno. Lahat po ng kayamanan ni Job, meron po siyang tagapag-alaga. Kaya yung mga anak po ni Job, para silang prinsipe at prinsesa. Masarap ang buhay. No? Masarap ang buhay ang pamilya po ni Job. Nung time na yun, hindi nagtatrabaho, hindi sila nagtatrabaho, kundi kumain, matulog, at saka uminom at magsaya. Dahil mayaman po sila. Hindi sila nag-aalaga ng mga tupa, kambing, baka, dahil meron pong tagapag-alaga si Job. Meron po marami siyang tagapag-alaga ng kanyang kayamanan. Kaya yung mga anak niya, para silang senyorito at senyorita. Ganyan po ang buhay ng mga anak niyo. Ang sarap ang buhay nila. Para silang senyorito at senyorita. Mga prinsipe at mga prinsesa. Ang sarap po ng buhay, no? Kung titignan natin, ang sarap ng buhay ang pamilya ni Job. Dahil pinagpala siya ng Diyos. Pinagpala siya ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon, siya ay pinagpala. Siya ang pinakamayaman sa buong daigdig nung panahon na yun. Subalit, nung nakiusap po si Satanas sa Panginoon na subukan si Job, doon po nangyari ang kanyang katawan ay nagsugat-sugat. Naubos ang kanyang mga anak, pati asawa, pinatay ni Satanas. Lahat ng mga ari-arian, winasak ni Satanas at pinagnakawan ang iba ng mga ninakaw. Lahat ay nawala kay Job. Lahat po ay nawala. Ang ginawa pa ni Satanas sa kanya, pinagsugat-sugat ang kanyang buong katawan. Siya ay hindi na malapitan ng ibang tao. Pinagdidirian na po siya. Alam niyo po yung nangyari kayo, pinagdidirian na siya. At kaibigan niya, pinagdidirian na dahil mabaho na po siya. Pinagsugat-sugat ang kanyang katawan. Siya ay naupo sa isang lugar na parang basurahan. Doon na lang po siya nanatili. Siya ay mabaho. No?
Pinagdidirian na siya ng mga kamag-anak. Pinagdidirian na siya ng mga kaibigan. Dahil tagtad siya ng sugat na bumabaho ang mga sugat ni Job. Pero ang nakita ko po rito, hindi siya sumuko. No? Hindi sumuko si Job. No? Ipinaglaban niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ipinaglaban niya ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Ipinaglaban niya ang kanyang katapatan sa Diyos. Siya po ay isang loyalty sa ating Panginoon. No? Tingnan po natin yung sumusunod. At sinabi po rito, hindi pa rin ito alos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng malalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Sabi po, no? Sabi niya, hinampas po ng malakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. So yun po yung nangyari sa pamilya ko. Nagsasaya sila, nagiinuman sila, no? Yung po ginagawa ng mga pamilya po ni Job, yung mga anak niya. Dahil sila ay mayaman, hindi nagtatrabaho, dahil meron po silang utusan, meron po silang katulong, no? Ang ginagawa lang nila, nagsasaya, nagiinuman sa mga bahay-bahay nila. No? So bigla kung dumating ang pagpatay po ni Satanas sa kanila, inampas ng malakas na hangin ng bahay nila at bumagsak at namatay po sila nila. No? Nakakalungkot po, di ba? Kung isipin natin, nakakalungkot. Dahil lahat po ng anak niya namatay sa panahon yun. No? Tignan po natin ang susunod. Sabi po rito sa verse 20, tumayo si Job, pinunoy ang kanyang damit at naghahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Verse 21, ang sabi niya, ubat akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, ubat din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. No? Verse 22, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nagkasala laban sa kanya. Tingnan niyo po, no? Tingnan niyo, nakita niyo, hindi sinisi ang Diyos. Tayo, kung isa pa lang ang namatay, sinisisihan natin ang Diyos, di ba? Amen? Marami taong gano'n. Lalo na yung pinakamamahal niyang anak. Pagka kinuha ng Diyos yan, sinisisi na ang Diyos. Kung sino pa yung pinakamamahal ko, sabi na, siya pa ang kinuha ng Diyos. Pero siya po, lahat, inubos ang kanyang mga anak. Huh? Ang lahat po ng mga anak ni Job ay inubos. Pinatay lahat ni Satanas. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi nito, sumamba pa siya. Sinamba pa ang Panginoon. Nagpuri pa siya sa Diyos. Kahit naubos ang kanyang mga anak. Amen? Nakita niyo po yung katapatan ni Diyos, ni Job sa Diyos? Walang pagbabago. Hindi siya nagbago. Tayo kung isa, pag gutom na tayo, nagbabago na tayo. Amen?
Nawalan na tayo ng trabaho. Nawalan na tayo ng pera. Nakasimangot na tayo. Diba? Amen? Paano ang paglilikod ko sa iyo, Lord? Wala akong pera. Akala ko pagpapalain mo ako. Diba? Minsan ganyan ang sinusumbat natin sa Panginoon. Pero nakita po natin siya, no? Nagpuri pa sa Diyos. Sumamba pa sa Diyos nung namatay ang kanyang mga anak. Nagahit ng ulo, nagpakalbo siya. At ang sabi niya, ubad ako lumabas sa aking ina, ubad din ako aarit, sabi niya. At ang Diyos daw, no? Ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos din ang kukuha. Yan po yung katwiran ni Job. Kaya sabi nito, hindi siya nagkasala sa Panginoon. Hindi siya nagkasala. Hindi niya sinisi ang Diyos. Amen? Hindi niya sinisi ang Diyos. Ubus ang kanyang mga anak. Pinatay lahat ni Satanas ang kanyang mga anak. Pero hindi niya sinisi ang Diyos. Napakabuti, no? Napakabuti ang paglilingkod ni Job sa Diyos. So ito po ay nagbibigay po sa atin ng encouragement sa bawat sa atin, mga kapatid. Kung konting bagay lang ang problema natin, kung konting bagay lang ang mga pagsubok na nararanasan natin, huwag po tayong bibitiw sa Panginoon. Amen? Amen. Lalo pa tayong magpapatuloy sa Panginoon. Nawalan man tayo ng pera, nawalan man tayo ng trabaho, bibigyan ka uli ng trabaho ng Panginoon. Kasi yan ang pangako niya. No? Kapag nawala ang trabaho natin, papalitan niya ng Panginoon. Baka kung maliit ang nawala ng trabaho, bibigyan ka ng Panginoon ng malaking sahod. Kung maliit ang sahod mo, papalitan ni Lord ang sahod mo ng malaki. Baka dodoble pa. Ganyan po nangyari rito. No? Nawala ang pamilya, nawala ang kayamanan, pero pinalitan ng Diyos, K.O., ang kanyang pamilya at pinalitan ang kanyang kayamanan ng doble. Ganyan po ang nangyari dito. Yung pangako po ng Diyos sa atin, sabi niya, kapag may nawawala, ay pinapalitan ng Panginoon. Yung mga nawawala. Pangako po ng Diyos yan. That is the promise of God. No? Promise po ni Lord yan. Kapag may nawala, papalitan ni Lord yan ng mas higit pa sa nawala. Halimbawa, nanakawang ka. Yung nawala mo, yung ninakaw sa iba, ibabalik ni Lord yan ng doble. Mas matindi yung ibabalik niya kaysa nawala. Ganyan po yung pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya kapag nawalan kayo ng trabaho, huwag nyo lang sisiin ang Panginoon. Huwag nyo lang sisiin. Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Tapos nawalan ako ng trabaho. Ang gawin po natin, lalo tayong magpuri sa Diyos. Lalo tayong sumamba sa Diyos. At ibabalik ni Lord yung nawawala natin trabaho. Baka yung sahod po, dodoblein pa ni Lord yung sahod natin sa nawala. Ganyan po ganyan po yung pangako ni Lord sa atin Yung nawawala natin, ibabalik na ni Lord na mas mahalaga yung kapalit kaysa nawala. Amen? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Susunod. Ito, conclusion. Conclusion, napakaganda po ito. Dito na po tayo sa conclusion. Hindi naman galang haba ang mensahe ni Lord na ano lang, maiksi lang pero matindi, no? Ito po sabi sa verse 10 hanggang verse 17. Babasahin ko na lang po isa-isa ito, no? Ang kabuhayan ni Job ay binalik
ni Yahweh sa dati nang ipinalangin nito ang tatlong kaibigan at binobli pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Tingnan nyo? No? Yung nawalang kayamanan ni Job, nung ipinag-pray siya ng kanyang mga kaibigan, kasi meron po siya kaibigan na tatlo eh. No? Nung ipinag-pray po ng kaibigan niyang tatlo, si Job, ibinalik ang kanyang kayamanan ng doble. Amen? Amen. Doble ang ibinalik. Yung lahat ng nawala ng kayamanan, ibinalik ng Diyos kay Job ng doble. Dahil sa panalangin ng kanyang kaibigan na tatlong kaibigan. Ipinagdasal nga si Job dahil kaibigan nila, dahil sa nangyari po kay Job, ipinagdasal siya ng kaibigan. Anong ginawa po ng Panginoon? Ibinalik ang kanyang kayamanan ng doble ang ibinalik. Susunod po, verse 11. Verse 11. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Yung ba yung nangyari, ano? Lahat ng mga kamag-anak ni Job, dinalaw siya. Nagbigay sila ng pera sa kanya, nagbigay sila ng ginto, nagbigay sila ng singsing. No? Yung mga kamag-anak po ni Job. No? Ganyan pong pinagpala si Job, no? Yung mga kamag-anak niya, no? Binigyan siya ng, may nagbigay ng pera, may nagbigay ng ginto, may nagbigay ng singsing kay Job nung dinalaw siya. At nagsalo-salo sila sa pagkain. No? Sila po lahat nagsalo-salo sa pagkain. Nagsaya, no? Nagpasalamat sa Diyos ang ginawa nila. Silang lahat ay nagsalo-salo. Kaya, ang bawat isa sa kanyang mga kamag-anak, nagbigay sila ng pera, nagbigay sila ng ginto, nagbigay sila ng singsing. At sila ay nagsalo-salo kumain. Ang buong pamilya. So next, verse 12. Ang mga huling araw nito ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa. Dami, no? 14,000 tupa ang ibinigay kay Job ng Panginoon, no? 6,000 kamelyo, 2,000 baka, at 1,000 hinahing asno. Kaya, ginawa yung binigay ni Lord sa kanya, ang dami. Ang dami, kaya sabi niya, yung nawalang kayamanan ni Job, dinoble. Dinoble ng Panginoon. Nung pinalitan ng Panginoon, doble yung kanyang kayamanan na ipinalit ng Panginoon. Verse 13, nagkaroon pa si Job ng 7 anak. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak. No? Na lalaki at 3 anak na babae. Nagkaroon pa silang 10 anak. 7 anak na lalaki, 3 anak na babae. Yung anak daw na babae, napakaganda. Ang 3 anak na babae ni Job na ipinalit sa kanyang unang anak ay napakaganda. Pinakamaganda sa buong mundo, sa buong daigdig, ang 3 anak niya. Kaya no?
Kaya po kanina tinanong ko kayo kung naniniwala kayo sa pangako ng Diyos. Natupad, di ba? Natupad po yung pangako ng Diyos kay Job. Kung may nawawala, mayroong kapalit. Mas matindi yung kapalit kaysa nawala. Amen? Amen. Kaya pag may nawala po tayo ng kayamanan, huwag tayong mag-alala. Manalangin lang tayo kay Lord. Ibabalik ni Lord yan. Ang doble. Ganun ang ginawa ni Ope. Nanalangin siya. Nung nawala na kayamanan niya, nawala na yung mga anak niya, anong ginawa ni Lord? Lumuhod siya. At nanalangin sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinalitan ang kanyang mga anak, pinalitan ang kanyang mga kayamanan, ay doble. Ang kagandahan pa rito, yung mga anak niyang babae, mas maganda, yung pangalawang anak kaysa unang mga anak. Mas magaganda. Ang pangalawang anak na babae ko, kaysa unang anak na mga babae. Ibig sabihin, maganda yung pangalawang anak kaysa mga unang anak. Kasi sabi ko rito, pinakamaganda ang mga anak ni Job sa buong daigdig. Siguro magaganda pa sa mga artista. Amen? Siguro magaganda pa sa mga prinsesa. Kasi pinakamaganda sila sa buong daigdig, yung pinalit sa mga anak niyang nawala. Ganyan po katindi ang pangako ng Diyos. Kaya pag nangako po ang Diyos sa atin, hintayin natin dumating sa buhay natin. Amen? Amen. Hintayin natin dumating. Huwag tayong magreklamo. No? Huwag tayong tatalikod. Magpatuloy po tayo. Kasi po ang nangyari kayo, matindi. Tad-tad siya ng suka. No? Nangangamoy na nga ang kanyang katawan sa baho ng mga suka. Wala nga gusto lumapit sa kanya dahil mabaho na siya. Pero tignan nyo naman ang nangyari. Ang sabi niya, nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Tignan natin sa verse 14. Ang pangalan ng mga babae ay Jemima, Kesia, at Keren. Apo. Ano na ito? Yun daw ang mga pangalan ng mga babae. Tapos, ang mga anak na babae ni Job, ang pinakamaganda. Tignan niyo po, no? Yung mga anak na babae ni Job, ang pinakamaganda sa buong lupain. Sa buong mundo. Buong daigdig. Pinakamagandang 3 anak ni Job. Naniniwala po ba kayo? Amen? Naniniwala po ba? Pinakamaganda sa buong daigdig. Sabi niya, ang mga anak na babae ni Job, ang pinakamaganda sa buong lupain. Ibig sabihin po, yung buong lupain, buong mundo, buong daigdig. Yung 3 anak na babae, sila ang pinakamaganda. Yung po yung ipinalit. Yung po yung ipinalit ng Diyos sa kanyang mga anak na babae. Pinakamaganda sa buong daigdig ang kapalit ng kanyang mga anak na babae. Kaya sabi niya, pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Verse 16, si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ika-4 na saling lahi.
Ilan pa ang buhay ni Job? Mula nung pinahirapan siya ng Satanas, mula nung siya ay naging basura ang kanyang katawan. Ilan pa ang binigay na buhay ng Diyos sa kanya? 140 taon. 140 years. Nga ba pa, no? 140 years pa ang binigay ng Diyos sa buhay niya. At binigyan siya ng asawa at mga anak na 10. 7 lalaki at 3 babae. Binigyan pa ng extension. Ibig sabihin, nung lumaypay na si Job, nung bumaho na ang kanyang katawan, pinagsugat-sugat ni Satanas ang kanyang katawan, naging basura ang kanyang katawan. No? Nung naka-recover po si Job sa kanyang pinagdaanan, nung naka-recover po siya, ano po ang ginawa ng Diyos? Binigyan pa siya ng buhay 140 years. Nga ba ba, no? 140. Katumbas pa ng dalawang tao ngayon. Hindi pa, hindi na nga umabot ng 100 years eh. Wala na nga sa atin eh, amen? No? Bihira na yung umabot ng 100 years. Pero si Job, binigyan pa siya ng extension ang kanyang buhay ng ating Panginoon ng 140 years. Binigyan siya ng asawa, ibinalik ang kanyang kayamanan ng doble, binigyan siya ng anak na 7 lalaki, at binigyan siya ng 3 babae na pinakamaganda sa buong daigdig. Diba? Bakit po pinagpala ng Diyos ng ganito si Job? Kasi hindi siya nagreklamo. Amen? Amen. Kaya kung hindi pala tayo reklamador, pagpapalain pala tayo ng Diyos. Mahirap para sa isang Kristiyan na reklamador. Kailangan walang reklamador sa atin. Kasi hindi nagreklamo eh, kahit anong ginawa ni Satan sa buhay niya. Nanalangin pa siya, lumuhod. No? Ang ginawa po niyo, nanalangin siya, lumuhod siya, inait ang buhok niya, kinarbo niya ang kanyang buhok. At ang sinabi lang niya sa Panginoon, ang sinabi lang niyo, ubad ako lumabas sa aking ina, at ubad din ako kukunin ng Diyos. Pero hindi niya sinisiyang Diyos. Hindi niya sinisiyang Diyos. Wala ang kanyang kayamanan. Lord, bakit? Kinuha mo lahat ang kayamanan mo. Hindi nagsalita ng gano'n. Nawala lahat ang kanyang mga anak. Hindi rin nagreklamo sila. Sigo. Nawala ang kanyang mga katulong. Lahat ng mga kayamanan, hindi nagreklamo sila. Kaya ang ginawa ng Diyos, binigyan po ang extension ang kanyang buhay ng 140 years. At dinoble ang kanyang kayamanan at binigyan pa siya ng 3 anak na babae na pinakamaganda sa buong daigdig. Tignan nyo, no? Nakukuha niyo po? Nakukuha niyo yung kasaysayan ni Job? Amen. Dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos, dahil sa kanyang katapatan sa Diyos, dahil sa kanyang pagiging loyalty sa Diyos, no? Ibinalik ng Diyos sa kanya yung nawala. Nag-igit pa sa nawala ang kanyang ibinalik. Dinoble ang kanyang kayamanan. Yung kanyang anak na babae, pinakamaganda na babae sa buong daigdig. Yan yung unang yan. At tayo, pag nakakaranas po tayo mga problema, nakakaranas po tayo mga pagsubok, no?
Ano po gagawin natin? Pag nakaranas tayong problema o pagsubok, ano po gagawin natin? Ano po gagawin natin? Nakaranas tayong mga problema, nakaranas tayong mga pagsubok. Ano po ang dapat natin gawin? Manalangin. Yun, tama. Ang sinabi ni Sister Melissa, manalangin tayo. Ganyan kung ginawa ni Obe. Nanalangin siya. Nanalangin siya kay Lord. Kaya ang ginawa ni Lord sa kanya ay ipinalik ang nawawala. Hanggang po naman, kapag may nawawala, meron pong kapalit. Maging dito po sa church na. Yung mga nawala, papalitan niya nito. Tignan nyo. Ang dami nang nawala dito sa JS. Pero ang dami ninyong kapalit. Amen? Amen. Ilang beses na po yung mga nawala rito? 3 beses na. Mula nung nag-start ang JLC. Unang nawala po rito na wash out isa. Kami lang dalawa ni Pastor ang naiwan. Huh? Dinalitan na uli mo daw. Di ba? Tapos may nawala lang naman, pangalawang beses, pinalitan uli nito. May nawala naman, pangatlong beses, pinalitan uli nito. Hindi naubos. No? Mas marami pa yung kapalit kaysa nawawala. Amen? Amen. Nakikita ko nakikita sa akin nito. Yung nawala dito sa JLC, 3 beses na, pero mas marami pa yung kapalit kaysa nawala. Kaya tama yung pangako ng Diyos sa akin, mga kapatid. Pag may nawawala, may kapalit. Itong music team natin, nawala. May kapalit yan. Amen? Amen. May kapalit yung nawala. Music team natin dito. Mas igit pa sa nawala ang iba pa ni Lord dito. Magkakaroon tayo ulit ng music team. Leadership. Huwag tayong mag-alala. Huwag lang natin sisihin ng Diyos. Huwag lang natin sumbatan ng Diyos. Gayaan natin siyo. Manalangin tayo pag may nawawala. Amen? Amen. Ganyan ginawa ito. Ni Obe. Nawala yung kayamanan. Nawala ang pamilya. Ginawa ito. Nanalangin ka. Ibinalik ang kayamanan ng doble. Ibinalik ang mga anak na babae, pinakamagandang babae sa buong daigdig. Nanalangin lang siya. Nanalangin lang siya, kapatid. Hindi siya nagreklamo sa Diyos. Hindi niya sinumbatan ang Diyos. Sabi ko nga kanina, yung isa lang, anak, nag-iba, pag nawala, sinusumbatan ng Diyos. Sinisisi ng Diyos. Lalo na, pag mahal niya ang nawala. Marami pong taong gano'n. Ewan ko kung nakakita na po kayong taong gano'n. Oh. Kung sino pa ang pinakamamar kung anak Lord, yung pa kinuha mo. Meron pong gano'n na tao. Pero si Job, inuubos lahat ang kanyang mga anak, pati asawa. O yung asawa niya nga, sabi kay Job sumpain mo na ang Diyos mo. Pero mo yun, sinabi ng asawa niya, kay Job, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Yun po yung sabi ng kanyang asawa. Tinuturuan pa si Job na magkasala ng asawa niya. Sana po sa atin walang ganun. Amen? Amen. Huwag natin turuan ng asawa natin na magkasala. Yung asawa po ni Job, nakita ang kanyang asawa, puro dagdag ng sugat, mabaho, nasa basurahan, nabubuhay na lang siya sa
sa basura. Doon na lang siya natutulog, maghapon doon. Kinakayod ang kanyang sugat, ng pakpak. Ano po? Inuwa siya ng pakpak. Kinakayod ng mga sugat. Nangangati. Tagtad ng sugat sa buong katawan. Nangangati. Ang ginagawa niya, umuha siya ng pangkayod. Kinakayod-kayod na lang gano'n. Ang sugat niya. Tapos dumating pa ang asawa. Tinuturuan pa mong magkasala siya. Sumpahin mo na yung Diyos para mamatay ka na. Sabi ng asawa niyo, sana po sa atin walang ganun. Amen? Amen. Huwag natin turuan ang asawa natin na magkasala sa Diyos. Mahalin natin ang asawa natin. Amen? Amen. Mahalin natin ang asawa natin. Huwag natin turuan sa kasalanan. Katulad ko yung ginawa ng asawa ni Job, tinuturuan pa si Job na magkasala. Pero si Job, hindi siya nagkasala. Hindi siya sumunod. Ano sinabi ni Job sa kanyang asawa? Bakit? Sa kapayapaan lang, ang gusto mo sa Panginoon, pagdating sa kahirapan, ayaw mo na. Ito lang ang sinagot ni Job sa kanyang asawa. Oh. Pagdating sa kahirapan, ayaw mo na sa Diyos. Sabi ni Job sa kanyang asawa. Pagdating sa kahirapan, ayaw mo na sa Diyos. Ang gusto mo lang, yung kabutihan. Dahil si Job po hindi nagkasala. Hindi siya sumang-ayon sa asawa ng babae. Kaya ang asawa ng babae namatay. Pinalitan ng magandang babae ang kanyang asawa ni Job. Nagkaanak pa ng 10. Nabuhay pa si Job ng 140 years. Mula nung siya ay pinagpala muli ng Diyos. Binigyan pa ng extension ng Panginoon ang buhay Job ng 140 years. Binigyan siya ng 10 anak. Dinoble ang kayamanan niyang nawala. Dahil hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi siya nagreklamo sa Diyos. Ang ginawa niya sa Diyos, nanalangin. Nakipag-usap sa Diyos. Nanalangin siya, lumuhod siya. Nag-ayuno siya. Hinahit ang kanyang buhok, kinalbo ang buhok niya. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Sana po, ganyan din po tayo. Pag may nawawala sa atin, huwag natin sisihin ng Diyos. Manalangin tayo para ibalik ni Lord ng doble yung nawawala. Nawalan ka ng trabaho, manalangin kay Lord. Baka yung sahod mo, kaya ka inalis ni Lord, maliit na sahod mo doon, bibigyan ka ng malaking sahod ni Lord. Amen? Amen. Ganyan po ang ibig sabihin ng Panginoon. Nawalan ka ng trabaho, dahil maliit na sahod mo, inalis ka ni Lord doon. At ang ipapalit ni Lord sa trabaho, malaking sahod. Baka doble pa ang sahod mo sa iniwanan mo. Ganyan po yung pangako ng Panginoon sa atin. Ganyan po ang pangako ni Lord. Kaya, huwag tayong magreklamo pag may nawawala sa atin. Amen? Amen. Huwag tayong magreklamo. Manalangin lang tayo. Manalangin lang tayo sa Panginoon. Ano pa yung kasunod? Ito. Last verse. Matandang-matanda na siya nang mamatay. Oh. Nung mamatay na po siya, matandang-matanda na siya. No? Dahil nagkaroon pa ng extension ng 140 years. Eh tayo ngayon umabot ka pa ng 80 years. Nakaratay ka na. Di ba? Eh yung pa kaya 140 years, matanda ka na nga doon, di ba? Dinagdagan pa yung buhay ng 140 years. So yun po yung kasaysayan niyo, mga kapatid. Bilang aral sa bawat isa sa atin. Tinuturuan tayo ng Diyos na
ang kalooban ng Diyos ay masunod natin. Tinuturuan tayo ng Diyos tungkol po kay Job. Nagayaan natin si Job. Huwag tayo magreklamo. Huwag natin sumbatan ng Diyos. Amen? Huwag natin sisihin ng Diyos. Ang gawin natin, manalangin po tayo. Nawala ka ng 5,000. Manalangin ka natin doon. No? Eh, pag ibabatlan sa iyo, 10,000. Di ba? Natutunan ka na magnanakaw, dinukot yung 5,000 mo. Huwag ka magreklamo. Kausapin mo na lang si Lord. Lord, ibalik mo po ng doble yung nawala. Dahil din ang pangako mo sa dodoble yung nawala. Pero huwag kang magreklamo, no? Huwag natin sisihin si Lord. Amen? Amen. Nakuha niyo po yung kasaysayan niyo. Sino hindi nakakuha? Nakuha pa natin lahat ang kasaysayan niyo. Paano siya naging loyalty sa Panginoon? Amen. Paano siya pinahirapan ni Satanas? Paano siya pinagpala ng Diyos? Paano siya binigyan pa ng mahabang buhay ng Diyos? Dahil sa kanyang pagsunod. No? Dahil sa kanyang paniniwala sa Panginoon. Siya ay labis-labis na pinagpala. Siya ay labis-labis na binigyan ng magagandang anak. Amen? Amen. So, palakpakan po natin si Lord. Pinagpapakain tayo ng Panginoon.